Nagbigay ng reaksyon si Senador Panfilo Lacson sa pahayag ni Senador Villanueva. Anya, pinahahalagahan at hinahangaan niya ang paninindigan ni Villanueva na dumalo sakaling magpatawag ng special session ng Senado bilang bahagi ng kanyang sagradong tungkulin. Senator Alan Cayetano, nagiging kawawa na ayon kay Senator Raffy Tulfo at dating presidente ng mga abogado ang IEP. May nakakaawang katotohanan kay Senator Alan Cayetano. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Lucas 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Akala ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay magagawa niyang pwersahin ang bagong mayorya sa pamagitan ng pagipagnegosasyon sa likod ng pinto upang mapanatili ang kanyang kapit sa kapangyarihan. Akala natin sa kanyang mga sunod-sunod na pakiusap at alok kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay makakakuha siya ng paborableng kompromiso upang maisalba ang natitira niyang impluensya. Pero sa isang nakakatulig at nakakaawang katotohanan na lumabas, tuluyan nang nabasag ang dignidad ng dating pinuno matapos ihayag ng makilalang personalidad na literal na nagiging kaawa na lamang ito sa mata ng publiko at ng batas matapos siyang tanggihan at iwanan sa ere ng bagong pamunuan. Nakakaawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako dahil kahit pa paano, naging friend ko rin siya, kahit pa paano senador pa rin siya. Siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen. Win, ang aming acting SP, na kung pwede, join daw yung maging signatory sa mga cheque, sa mga voucher dyan sa Senado. Sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognized ng gobyerno, ng executive sa kanang HOR. So akong legit, akong pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwedeng sumama. So ngayon, para malungkot at nakayuko ata, lumabas na Senate si Cayetano nung malaman niya na gano'n nga palang gusto mangyari ni Win. Narinig niyo ba ang naging prangkang pahayag ng sikat na mamabatas na si Senator Raffy Tulfo ukol sa sinapit ng napatalsik na lider? Tahasang inamin ni Tulfo na siya ay naaawa na lamang sa kasalukuyang kalagayan ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ang habag na ito ay nagmula sa katotohanang binaliwala at hindi man lang pinagbigyan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mga huling alok at pakiusap ni Cayetano kaugnay ng hatian sa liderato ng Senado. Therefore, ang marahas na pagtanggi na ito ay nagpatunay na zero value na ang politikal na negosasyon ng paksyong Cayetano at wala na silang anumang alas na natitira upang takutin ang nagkakaisang 12 na senador ng bagong mayorya. May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva nagpahayag naman siya na dadalo naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din naman kay Acting Senate President with Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, ganda na matuldukan na talaga yung usapin no? At matutuldukan niyan hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi kung talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero doon sa pinakasimple, no? Hindi naman yun lang yung tamang pamamaraan, pero pinakasimpleng pamamaraan para ma-establish yung quorum, para ma-establish yung bagong mayorya at makapaghalal ng Senate President. At kagaya nga ng sinasabi namin sa Bantay Senado, ang worry lang naman namin talaga dito ay maaaring makapag-derail ng buong process itong nangyayari doon sa Senado. And sana hindi ginagamit na excuse at sana hindi actually yun yung point, no, kung bakit pinapatagal pa kung pagkilala Senator Alan Peter Cayetano halimbawa doon sa bagong liderato. Akala ni na Alan Peter Cayetano at ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta ay legal ang kanilang ginawa nang pilit nilang ituloy ang kanilang sariling bersyon ng Blue Ribbon Committee hearing ukol sa flood control. Pero ang akalang ito ay formal lang ginuho ng mga eksperto sa batas sa pamumuno ni Atty. Domingo Cayosa, ang kilalang abogado at dating pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Ayon kay Cayosa, ang magkapatid na Cayetano at si Marcoleta ay posibleng humarap sa mabigat na kasong kriminal na usurpation of authority dahil sa pilit na pag-abuso at paggamit sa posisyon na hindi na sa kanila. Therefore, dahil idineklarang opisyal na bakante ng bagong mayorya ang lahat ng posisyon noong Hunyo 3, ang kanilang binuong hearing ay walang anumang legal na binding
at itinuturing na itong isang malaking paglabag sa batas ng bansa. Do you think meron pong usurpation of authority ang ginawa po ng grupo ni na Senator Cayetano, ni na Senator Pia Cayetano sa pagsasagawa ng hearing kahit hindi na po sila ang dapat pinuno ng Blue Ribbon Committee? Maaari, sapagkat by that time meron na Blue Ribbon Committee, diba? At naka-schedule na nga yung pagdinig sa araw na ito ata, ngayong Monday. So yung ginawa nila na sila-sila lang at nakakalungkot, nakakaawa nga, kaya nakakayamot tingnan na kukonti lang silang dumalo doon at naging circus pa ang nangyari. So maaari. But of course, again, Alvin, pagdating ho kasi sa criminal law, yung proof beyond reasonable doubt. So they might also argue in defense na akala namin kami pa yung mayorya. Hanggat hindi nare-resolve yan, kami pa rin. Now, that may be the argument. So very strict kasi ang pagtingin ng mga circumstances, mga facts at ng ebidensya at batas pagdating sa criminal law. Sinasabi ng kampo ni Cayetano na may karapatan pa rin silang mag-imbestiga dahil hindi formal na nare-resolba ang usapin ng quorum. Pero mariing pinulaan ni Atty. Cayosa ang argumentong ito dahil bago pa man nila sinimulan ang kanilang bogus na pagdinig ay nakapagtalaga na ang Senado ng bagong Blue Ribbon Committee Chairperson sa katauhan ni Senator Erwin Tulfo. Therefore, sa pananaw ng komunidad ng mga abogado at pagmamatigas ni na Senator Alan at Senator Pia ay hindi pagtatanggol sa institusyon kundi isang desperado na nakakahiyang pagkapit sa upuan na maaaring magdala sa kanilang diretso sa likod ng rehas kung formal nang ihahain ang sakdal ng usurpation. But insofar as the Senate is concerned, ang kinikilala na Blue Ribbon Committee ay yung uupo ngayon. Very telling nga yung nangyari nung session na yan ng so-called Blue Ribbon Committee kasi mismo yung mga kawani ng Senado, yung secretariat nila, wala na doon. So parang pati yung loob ng Senado mismo, hindi na kinikilala yun. So parang useless o kaya without any effect yan. Ay papahamak lang sila kung sakasakali. Kung sa sinasabi mong krimen, maaring krimen. Habang ang Senado ay kasalukuyan nasa ilalim ng remote work setup para sa security assessment, ang political na karera ni Senator Alan Peter Cayetano ay unti-unting lumulubog sa kumuloy ng kahihiyan. Akala mo ba ay kaya mong daanin sa drama sa media at peking pagdinig ang pagbawi sa kapangyarihan formal ng kinuha ng mayorya? Pero habang si Raffy Tulfo ay tahasang naawa sa pagiging kawawa at ang dating Pangulo ng IBP ay nakahanda ng makita ang pananagot sa batas, ang nag-iisang tanong na lang na naiiwan ay ito, tuluyan na bang magsusurrender si Senator Alan Cayetano? Dahil sa mga pangyayaring ito, mga Kawikaan 21 verse 23, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili dahil sa pagmamataas, ngunit ang may mapagkumbabang espiritu ay magkakamit ng karangalan. Kaibigan ang nakakalunos at nakakaawang sitwasyon ni Senator Alan sa mga sandaling ito kung saan ang kanyang mga pakiusap ay tinanggihan at ang kanyang mga ginawa ay tinuturing ng mga eksperto bilang isang krimen ay isang napakalalim na paalala mula sa ating Panginoong Diyos ukol sa panganib ng labis na paghahangad sa kapangyarihan ng mundo. Sa buhay akala natin, kapag nakakapit tayo sa ating mga posisyon, sa ating pride o sa ating sariling diskarte, ay ligtas at makapangyarihan tayo. Pero ang katotohanan, ang anumang bagay na itinayo sa sariling ambisyon at hindi sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay madaling guguho at mag-iiwan sa atin na luhaan, kawawa at nakayuko sa kahihiyan sa harap ng maraming tao. Kung ang isang kilalang senador ay nagiging mukhang kawawa dahil sa pagtatanggi ng mundo, paano pa kaya ang ating kaluluwa kung tayo ay tatanggihan ng may lalang dahil sa ating pagmamataas? May isang tunay na lider na hindi ka kailanman ipapahiya, hindi ka ilalaglag at hindi ka iiwan sa ere kung ikaw ay magpapakumbaba sa Kanya. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Jesus ang nag-iisang nagbibigay ng tunay na karangalan at posisyon na hindi kayang bawiin ng anumang kudeta o mayorya sa lupa. Isuko mo ang iyong pride, kaibigan, ang iyong mga laban at ang iyong puso sa Kanya ngayon. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Savior at Panginoon upang makasumpong ka ng tunay na halaga na hindi nakasalalay sa upuan ng kapangyarihan kundi sa Kanyang walang hanggang biyaya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga mapagmataas na puso, at sa mga panahong hinahabol namin ang papuri at posisyon sa mundong ito nang higit sa iyong kalooban. Nakita po namin ngayon na ang kapangyarihan ng tao ay madaling mawala at nagdadala lamang ito sa amin ng kahihiyan kung wala ka. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng aming buhay.
Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga plano, at ang aming buong kinabukasan. Hubugin niyo po kami na maging mapagkumbaba at lumakad sa katotohanan araw-araw. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin, at patunayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling. Alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, inyo pong patuloy na gabayan si Senator Alan at lahat ng senador at lahat ng mga Pilipino. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, dinadalangin po namin ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.